Hi mga Lodi Cakes, Mentor Neil here. So bago natin pag-usapan yung topic natin for today, gusto ko lang pakita sa inyo itong suit ko ngayon na Lodi Cakes. No? Ito yung Lodi Cakes first t-shirt natin. No? Ito yung ating t-shirt na logo box yung design. No? Ang maganda dito mga Lods, oversized siya. So ang currently suit ko ngayon yung black, tapos ito yung white. Okay, so may black and white tayo ngayon. No? Tapos ang maganda dito mga Lods, yung tela niya is French terry. Ayan, no? Nakikita nyo. Ayan, so ito yung logo natin, Lodi Cakes, no? Meron tayong white, tapos meron tayong black. So kung napapanood nyo na ito ngayon, few stocks na lang natitira. And PM nyo kami sa official Facebook page na Mentor Neil o kaya yung Lodi Cakes. Nasa description lang yung link, no? And ask nyo pa kung meron pa kayong size, no? Kasi ang bilis maubos nito, no? 599 pesos lang ito mga Lodi Cakes. Sobrang ganda talaga ng tela nito. Sobrang quality niya, no? Kasi syempre, pag-focus lagi tayo sa quality, di ba? So ano pang inaantay nyo mga Lodi Cakes? Avail na kayo. So for today's lesson mga Lodi Cakes, ilang beses ko na itong tinuro sa channel natin. At ito usually lagi nating naririnig pag pinag-uusapan natin yung smart money concept. Okay? So marami na nagturo na itong order blocks na ito. No? Isa na ako doon sa mga past preview lessons ko. And yung mga turo ko, kumbaga na-cover ko yung pinaka-basic. Pero yung mga significant confirmation na, or confluences na kailangan kasama sa order block ay ituturo ko yun dito sa course natin. Pero for now, syempre, mag-stick muna tayo sa basic para sa mga beginners, no? So, itong order block mga Lodi Cakes, kung napanood nyo yung last video ko yung price action, no? Or yung supply and demand natin, itong order block ay isa sa mga key level na tinatawag natin na ma-identify natin as support or resistance. So, hindi lang tayo, sabi ko sa inyo last time, hindi tayo basta-basta nagdodrawing ng line sa baba, line sa taas, or kahit anong box. Kasi dito, meron tayong mga specific key level na pwede nating ma-identify using the candle formation. So, it's dito yung order block. So, basically, yung order block mga Lods, ito yung price zone sa chart na nagre-represent sa specific area where kung saan nagkakaroon ng mga buying and selling orders. So, from the word order block o pag pinagbaliktad mo, block of orders, meaning, ito yung area na kung saan marami ang bumibili or marami nagbebenta. Kumbaga, bulka-bulkang orders from buying man yan or selling. So, kapag nag-form to or lumitaw to sa chart mga Lods, ito yung magsisilbi nating support and resistance most of the time. So usually ang order block na-identify to sa last candle before the reversal. So every time na merong reversal, no, complete reversal, doon na form yung order blocks. So dito makikita nyo sa baba, meron tayong standard order blocks and meron tayong various order blocks. So itong standard order blocks, ito yung mostly or pinaka-easiest way na ma-identify natin as order block. So kung mapapansin natin dito, yung bullish, no, meron tayong bearish candle before siya reverse. Nakita nyo yan? So, galing siya sa baba tapos umangat. Kung mapapansin din natin, mas maliit yung bearish candle compare sa bullish candle. Ang ibig sabihin nito, dito sa time frame na to, marami ang nag-accumulate, no? Marami ang bumili, marami nag-place ng order. That's why nag-push yung price pataas, no? So, nagsisignify ito ng isang reversal. Second one is yung bearish. Kung makikita nyo, same thing din. Meron tayong, pabaliktaran lang siya ng bullish, syempre. So, makikita natin na meron tayong maliit na bullish candle before the bearish candle. Meaning, dito sa part na to, marami ang nag-distribute or nag-accumulate ng short orders. No? Marami nag-short dito. That's why nabulka-bulka and na-push yung price to go down. Okay? So, dito mga Lods, yung order block, hindi lang basta-basta na kumbaga may nakita tayong ganito, magre-reverse na siya. So, dito sa course natin, pag-usapan din natin kung saan or ano yung mga confirmation para masabi natin na legit or magiging key level or magiging ano natin to, magiging block zone natin itong mga order blocks. Masasabi ba natin kung i-respect niya ba to o hindi, no? So, pag-uusapan na natin yun sa mga advanced lesson natin. So, dito naman sa various order blocks mga Lods, kung makikita natin, baliktad naman. So, mas malaki yung mga last candle before the reversal, no? Kung mapapansin nyo, mas malaki yung bearish candle bago siya nag-reverse. Pero, kung mapapansin natin dito, meron tayong candle na bullish momentum. Kumbaga, ang nangyari is kahit mas malaki to, mas marami naman ang nag-orders dito na bullish. That's why nag-pump yung price pataas.
Okay? So, still order block pa rin to. And same thing din dito sa bearish. So, kapag pinaplot natin yung mga order blocks, most of the time, ang inaano natin is yung wick. No? Isa sa mga tinuro ni ICT mga lods, usually kapag nagpa-plot siya ng order block, no, ginagawa niya is hanggang open and close candle lang. So from here, body to body lang. So gagawin natin OB. Ngayon, kung mapapansin nyo, yung line na yan, yung box na yan, i-highlight lang natin ng konti. Ayan. So ganyan natin na-highlight yung order block from open to close based on ICT. Pero ako, for me, mas okay na isasama natin yung wick, no? Okay? So, masasama natin yung wick, and ang importante is meron tayong support zone. So, meaning itong box na to, every time na babalik yung price dito, o if ever babalik yung price, malaki ang chance na magre-reverse ulit yung price pataas. Basically, ito yung magiging support area niya na kung saan pag bumaba to, aangat to pataas. Okay? Same thing din pag binaplot natin yung sa bearish, no? Ganyan din siya. Kung ano man yung wicks, no? So, pa-plot natin siya, then ganyan yung magiging resulta. Okay? So, pag bumababa yung price, tapos pa nag-pullback siya, pwede tayo mag-sell dito. Dito naman sa ganitong order blocks, ganito naman siya, no? Sa buong body na yan, sa buong last candle before the swing, dyan natin ipa-plot yung OB. Okay? Same thing din dito. No? So, ganyan nag-work yung order block. Now, kikita nyo dito sa gilid, meron tayong types of order blocks. Meron tayong breaker block, meron tayong mitigation block, meron tayong propulsion block. And pag-usapan na natin yan sa next lesson. Now, nandito tayo sa GBP USD, and post nyo tong video na to, no? And take time, hanapin nyo kung nasaan yung mga potential order block, no? Nasaan ba yung mga order blocks dito, mapa-bearish man or bullish. Go! Ngayon, siyempre, pinost nyo yung video, no? Kung mapapansin natin dito, ayan, meron tayong bullish order block dito. Meron tayong bearish order block dito. Okay? Meron tayong bearish order block dito, no? Tas meron tayong bullish order block dito. Yan. So, sa totoo lang, marami tayong makikitang order blocks dito kasi meron din dito. Meron din dito. Okay? Nakikita nyo lahat yan, meron din dito. Ayan. So, maraming order blocks na na-form. Hindi lang siya basta dito na nasa baba lang. Hindi lang basta dito sa taas. Kahit saan, meron tayong order block na makikita. Meaning, sa mga area na yun, kung nasaan yung blue, most of the time, nagiging area of support and resistance siya, or nagiging key level natin. So, for example, in this one, okay? So, mapapansin natin dito, meron tayong order blocks na kung saan, meron tayong, zoom in natin, no? Ayan. Meron tayong bullish candle before the reversal. Okay? So, mapapansin nyo, after nyo mag-reverse, dire-diretso yung price pababa. No? Now, bumabalik yung price sa order blocks na yan, no? Para mag-mitigate ng position or mag-take ng another orders. So, meaning, ang market kasi mga lots or institutions, every time na may bibilin sila dito, may iwan yung short orders nila dyan, tapos bababa yan. Then, pag natapos na sila dito, i-offload na nila yung mga positions nila. No? Every time na may swing, may order block, nag-offload ng positions yung market. Now, pag na-offload na nila lahat yan, and meron pa silang natitirang order or meron natitira pa silang pera na kailangan i-trade, babalik yan sa mga key level na gusto nilang kunin. For example, ito bumalik siya ulit dito. It means ito yung pinaka best price nila to go short, no? Nag-short siya dito, no? Or nakita nyo, bumaba yung market after niya matama yung order block. Pero pagdating dito, lumipad na to at nabasag. So, ano yung ibig sabihin na? Pag nabasag na yung order block mga lods, meaning mahina na yung level or mahina na yung volume sa area na yon. Meaning, mas malakas na ang demands compare sa mga nagsisell. So, nagme-make sense ba? So, ganun na nag-work yung institutions, mga loading eggs. So, institutions, so hindi nila binubuhos yung 100% na pera nila. Kasi ang tinatrade ng mga institutions, mga lods, is trillion or billion dollars. Okay? So, iba-ibang institution, hindi lang isa, and buong mundo din yan. So, hindi lang isa, hindi lang dalawa, marami. So, that's why nangyayari is hindi sila makakapag-trade
nang ipapasok lang nila yung billion kaagad, hindi. So ginagawa nila is naghahati sila or hinahati nila yung mga orders nila. So for example, kung meron siyang 10 million, gusto niyang ibenta muna is 5 million, bebenta niya yan dyan. Tapos pag nakuha na niya dito, gusto niya bumalik yung price dito, no? Then gagawin nila is magbebenta ulit ng another 5 million. So ganun na ganun nagwo-work yung institution. That's why bumabalik yung price sa isang certain level. Sa ngayon, hindi naman na natin kailangan i-focus yung mga ganyang kalalim mga lods, no? Ang mas maganda lang is practicing nyo muna mag-plot ng mga order blocks. Okay? So yan, nakita nyo dyan may order blocks, di ba? Dito, nakita nyo merong order blocks, di ba? So dito makita nyo merong order block. Okay? So bakit yan yung mga nakita ko? Kasi kung mapapansin natin, meron tayong block consolidation, meron tayong orders, then meron tayong last candle before the reversal. Same thing din dito, meron tayong last candle before the reversal. Same thing din dito, meron tayong last candle before the reversal. Okay? So nagme-make sense ba? So kung ma-plot nyo lang lahat yan, no? Ay practice nyo lang i-plot yan. In the next videos or mga susunod nating videos sa advanced na siguro, pag-uusapan natin kung paano natin hahanapin yung pinaka-best or high probability na order block na pwede nilang i-respect. Kasi hindi lahat ng order block nare-respect, or ibig sabihin tulad nito, no? Pagkababa niya dito, nakita natin na merong napakalaking wick. So, ang ibig sabihin nito is nag-reject siya or marami nag-offload ng orders dito sa area na to. But, kung mapapansin natin dito is nabasag siya and tuluyan ng bumaba. Kasi, ibig sabihin, nag-offload lang yung mga orders dito pero mas malakas pa din yung supply or yung mga nag-short orders. That's why, dumiretso ito pababa. Okay? Marami pa rin nagsisell dito. And that's the reason na ibig sabihin, mahina na tong order block na to. Okay? So, practicing nyo lang mag-plot ng order block, saka na tayo pag-usapan kung ano yung mga high probability trades sa order block.